Eto na naman tayo, budget. Budget ba ng Office of the Vice President? Dapat ay dagdagan o dapat ba siyang bigyan? Kasi mukhang yan ang hinihiling o ipinaparinig ng Office of the Vice President sa Malacanang na parang dumadaing na wala daw budget ang kanyang opisina at kailangan daw ang budget. O tingnan natin dito kung anong paliwanag dito at sagot ng Malacanang nang tanungin ng mga mamamahayag tungkol dito sa isyong ito. Budget ito ng pangalawang Pangulo. Tingnan natin, under siyempre ni Vice President Sara Duterte. President Sara Duterte, kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. Ang sabi niya po ay, kumbaga, yung hindi pagsuporta sa Vice President pagdating sa pondo ng kanyang mga proyekto at programa and not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. May response po ba ang Malacanang dito? Ayan, tingnan natin. Para po on the part of the palace, welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng mga area suwestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin, mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon na ito ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan. Unang-una po ay handa pong makinig ang Pangulo sa anumang kanyang suwestyon na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po humahadlang ang administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin, kahit po ang DBM, binigyan po siya, pinataas po ito sa original na or initial proposed budget nila for 2026. Binigyan pa po at in-increase sa 170 million. Dagdagan pa. Inaprubahan po ito ng DBM at sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from 733 million ay ginawa po 903 million. Okay, kung di po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025, parang 2.03 billion. At nagkataon lamang po na hindi niya po ito na ipagtanggol Justify, correct, ng maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget bilang katulad ng isang estudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan. Ay, matindi. So ang ibig sabihin yan, i-justify mo, Vice President, kung saan mo gagamitin ang pera. At baka mabigyan ng consideration, madagdagan ang pondo mo. Ayan, okay? Kasi pinag-uusapan yung budget for 2026. Dahil after SONA ng July 25 and 28, ay isusumitin na po by August yung proposed budget ng buong Executive Department. Kasama dyan ang Office of the Vice President. Ayun, so pera naman. Pero alam po ninyo, sa akin pong analysis at opinion, yan kasi ang epekto kapag kaya nangyari yung betrayal of public trust, kawalan ng tiwala, nawawalan ng tiwala ang taong bayan, especially sa isang government official dahil pera ng bayan ang involved dito. Magiging obligasyon at karapatan ng Executive Department talagang kontrolin at ayusin ang budget. Dahil kapag ang isang opisina ay pinagdudahan ng taong bayan kung saan ginagamit ang pera, mahirap pong ibalik yun. Mahirap pong pagkatiwalaan mulit yun. Yun ang nakapaloob dun sa article of impeachment na ngayon ay hindi pa nagsisimulang itrial sa Senado. Yung budget sa Office of the Vice President, confidential fund. Yun po yan eh. So ngayon, hindi mo masisi ang Malacanang na hamunin kang i-justify mo kung saan mo gagamitin at baka pwedeng ibigay. Kung hindi, baka malabo talaga. So simple lang pero obligasyon na ngayon.
Eh, mangyari kasi, parang pinapalabas ng kampo ng Vice President na kailangan daw nila ang pera. Ano ba yan? Gusto nilang ibalik yung libreng sakay. Yung intelligence at confidential fund, hindi na talaga pwede yun kasi sumabit sila doon. Pero yung iba pang mga gawain, yung libreng sakay, trabaho ng Department of Transportation yon. Kung halimbawa naman ayuda, trabaho ng DSWD din, magiging redundant lang, magiging doble lang ang gastos, isa naman ang layunin. So wala eh. Siguro mag-isip si Vice President o ang OBP ng ibang proyektong hindi magiging kahalintulad ng ibang project ng gabinete at ng Office of the President para hindi maulit-ulit lang. Sayang ang pera. At saka gamitin talaga kasi ng tama. At speaking of budget, nako, talagang ewan ba natin, parang si Sara Duterte talaga po ay may kakapalan ng mukha, no? Hindi pa niya nasasagot yung mga kaperahan ng taong bayan na nagastos noong 2022, 2023, 2024, humihirit pa po ng dagdag budget, di ba? Sa totoo lang, kahit po 1 bilyong piso pa ang hingi na budget ni Sara Duterte. Kung ako presidente, tapos merong hinihiling si Sara Duterte na 1 bilyong dagdag budget. Kahit 2 bilyon, 3 bilyon, 4 na bilyon, ibibigay ko eh. Kung kaya niya po itong ipaliwanag kung saan ginasta. Kung kaya po niyang ipaliwanag kung sino yung si Mary Grace Piatos, si Juan Miguel Uishi, si Kokoy Villamin, kahit sino pa po na na ipangalan doon, kung kayang-kaya naman po niya na ibigay ang mga datos ng pinagkagastusan nitong mga taong ito, walang problema. At kung ituturo niya kung saan ang safe house na nagkakalaga ng 250,000 pesos at yung iba naman merong nasa 1 million for 11 days, diba? Napakadali lang magbigay ng budget. Kaya lang nga po, ang atin pong Vice Presidente, diba, hindi niya maipaliwanag, hindi niya masabi kung saan dinala ang pera ng taong bayan. Diba? Kaya po hindi na po nakapagtataka na siya mismo, nahihiya siya na humingi ng tulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na gusto niyang humingi ng tulong o lumapit ng tulong kay PBBM para makahingi ng budget, siya mismo mahihiya talaga. Dahil alam niya sa sarili niya, nilustay niya ang pera ng taong bayan sa walang kapararakan. Tapos ito pa, di ba meron po siyang mga proyekto. Ang isa po na proyekto na kanyang pinatutupad yung redundant na nga talaga. Tama po yung sinabi ni Sir Mike Abe, redundant na na proyekto. At ayon nga po dito kay Wilfredo Garrido, ayan, eto si Wilfredo Garrido, meron po siyang post yan, makikita nyo dito sa screen. Nakalagay dito, Sara's libreng sakay, are we being taken for a ride? In her 2024 accomplishment report released on Monday, July 14, Sara claims to have served 1,025,275 beneficiaries in her libreng sakay program. However, her figures do not add up. Her buses are supposed to make 2 trips a day between 5 to 9 a.m. and 5 to 9 p.m. from Monday to Friday. Given a capacity of 50 passengers per bus, it will take 20,505 trips to serve that many beneficiaries in a year. In 2024, Sara had only 7 buses serving Metro Manila, Cebu, and Davao. So that one bus has to make as many as 11 trips a day, 5 days a week without rest or replacement, which is why more than a bus company can handle. Besides, who keeps count of the passengers if the rides are for free?
without a conductor to issue tickets. We can say that most of the beneficiaries are ghost passengers. Last time I saw one of her buses along Commonwealth, it was empty. So nadali na naman tayo. Merong ghost student, may ghost employee. Ngayon po, basta Duterte kasi may ghost student, may ghost employee. Ngayon naman, may ghost passenger. Sino magbibigay ng budget dyan, di ba? Sino magtitiwala ng pera dyan? Sa totoo lang. Kay Sara Duterte. Diba, imagine niyo kahit nga ang etong nakaraan na Supreme Court ba o Ombudsman, naglabas ng parang pinapakasuhan po yung mga taga DepEd dahil po sa overpriced laptop. Outdated, mababang spec, tapos overpriced. Yung laptop parang nasa 200,000 ang isa ang pagkakabili nila. Ako nga meron ako dating nabili panahon ni Digong yon. Nasa Malaysia ako around 2020. Nakabili ko ng laptop nasa 49,000 pesos po pag kinonvert sa peso. Alam ko parang parang 20 o 30 pesos na lang siya pag kinonvert sa peso, 50 mil na nasa 49,000. Ngayon, yung pong laptop na yon hanggang ngayon gamit ko pa. Bumigay na lang yung keyboard, yung keypad. Hindi ko na napagawa. Pero gumagana siya kapag nilagyan mo ng generic keyboard, yung nabibili sa Lazada, yung parang replacement. Gumagana pa rin siya. Nagagamit ko pa rin hanggang ngayon. Kaya alam niyo po kumbaga itong panahon ni Digong talaga, laganap ang korupsyon, ang mga overpriced na mga proyekto, mga overpriced na pagbili ng mga gamit. Face mask nga noon Face mask noon, parang yung gamit ng DOH, yung kumbaga mataas na standard ng DOH na face mask. Nakakabili sila ng 16 pesos kada isa ang DOH. Ngayon, yung pondo inilipat sa procurement service ng DBM. Nung nalipat sa DBM yung pagbili ng mga kagamitan, ng mga gamit sa COVID, naging 27 pesos yung face mask. Alam ko yan yung issue dun sa Parmali isa sa mga issue. Overpriced yung face mask. 16 pesos lang naging 27 kada isa. Sabi nga ni Dick Gordon, lugi tayo ng nasa 1 billion, 1.1 billion sa mga transaction na yan sa face mask pa lang. Paano pa yung sa mga PPE? Paano pa yung sa mga ibang equipment para sa COVID? Diba? Kaya po talagang panahon ni Digong laganap ang korupsyon. Hanggang sa anak niya na si Sara, may corruption pa din. Diba nga, yun nga kanilang confidential and intelligence funds doon sa Davao, wala pang kumu-question. Diba? Wala pa pong kumu-question. Walang may lakas ng loob Sino maglalakas ng loob kumestion doon? Davao yun. Yan kasi ang punot dulo dyan, napakahirap talaga na pag hindi mo na-justify kung saan mo ginamit, mahihirapan ka talagang humingi at ma-aproban ang iyong next proposed budget. Yan ang epekto itong 2025 at 2026 budget. Epekto ito nung hindi niya may paliwanag ang 2022 at saka 2023 kung saan niya ginamit ang budget. Yun po yun Kaya nga na-impeach sa Kongreso at ngayon itatrial sa Senado. Kaya nga ang taong bayan ay talagang ang panawagan, trial, not dismissal. Maging ang mga taga Mindanao nagsalita na 55% sa survey ng SWS pabor sa trial o bigyan ng pagkakataon na dapat si Sara ay magpaliwanag. Yun po yun So balikan ko yung sinasabi ni si Jose Castro. Kung maliwanag o bigyan ma-justify kung saan gagamitin, baka pwedeng dagdagan ang budget. Pero kung hindi rin, abay malabo talaga. Kaya ngayon, yung paramdam ng OBP na sila ay gustong maglingkod pero kulang ang budget, ay nasa inyo ngayong kamayan. Ipaliwanag nyo kung saan gagamitin at paniwalaan nyo. Dapat maniwala ang Kongreso at Senado at ang Malacanang sa inyong paggagamitan ng budget, baka mabigyan pa ng consideration. So sa kabila ng mga pinagdaanan,
sa kabila ng matinding mga batikos ng mga Duterte at mismong si Sara Duterte na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, yan pa rin, kabaitan pa rin ang lumalabas sa Malacanang. Uunawain pa rin siya. At kung kinakailangan, bakit hindi daw ibibigay? Di ba? Ibibigay yung kailangan. Ayun yun eh. Hindi ko alam kung ito ay pagkukunwaring nangangailangan o talagang seryoso na bang gusto niyang makipagbati at tumulong sa gobyerno. Ang Office of the Vice President, marami kasing tanong. Seryoso ba? Totoo bang nangangailangan sila? Seryoso ba? Totoong gustong maglingkod sa bayan? Seryoso ba? Totoong lumalapit talaga siya sa Malacanang para dagdagan ang kanyang budget? Marami hong tanong. Muli, sa Office of the Vice President, ang lahat ng kasagutan at pagliliwanag, kayo ang gagawa niyan. Please like and share. Subscribe and follow kung hindi pa. Ito lang, di ba Sir Mike, dapat nga hindi nabigyan ng dagdag budget yan eh. Actually, may naisip ako, Sir Mike, pwede kaya hanggat hindi siya napapatunayan doon sa ano niya, sa kanyang impeachment complaint, di ba? Merong issue sa pera. Kapag na-quit siya sa impeachment trial, saka siguro ibigay yung budget. Pero kapag hindi siya na-quit, at na-convict siya, nasipa siya as Vice President at siya po ay kailangan kasuhan, di ba? Tigbakin dun sa ano, sa budget na yan, wag nang bigyan. Kasi alam nyo, mahirap nang ibalik. Ang tiwala kasi pera yan eh. Buti sana kung sariling pera ng mga Duterte yan, hindi naman, pera ng taong bayan yan. So, kapag na pera ng taong bayan, tapos pinagkatiwala sa'yo, hawakan mo yan ng maayos. Huwag mong lustayin. Diba? Kasi ikaw ay pinagkatiwalaan binoto ka ng 32 million Pilipinos. So, mataas ang expectation sa'yo ng mga Pilipino na magiging maingat ka sa pera. Diba? Parang ikaw ang tumatayo na nanay namin. Si PBBM ang tatay, ikaw ang nanay namin. Kaya lang, ang nangyayari, puro si PBBM lang, single parent lang siya. Kasi wala kaming nanay na maaasahan dahil yung nanay namin, sa halip na alagaan kami, sa halip na tipirin ang budget, dahil nga sinasabi ng ating Vice Presidente na mahirap ang buhay ng mga Pilipino, malalaman namin, nagbabayad ka pala ng safe house sa halagang 250,000 isang araw. Sa halip na magtipid ka, para matulungan yung tatay namin sa pagbabudget, para matulungan ang tatay namin sa mga proyekto na kapaki-pakinabang sa kanyang mga anak, ano inuna mo? Kapritsyo mo. Ano inuna mo? Pagiging grandioso. Sinasabi ninyo ang Pangulong Bongbong Marcos magastos, naglulustay ng budget, pero mas kayo ang lumalabas na lumulustay ng budget. Naturingan ka pa naman na ilaw dapat ng tahanan, pero ikaw ang nagiging pabigat sa pamilya, sa pamilyang Pilipino. Napakarami na sanang natulungan doon sa 125 million na naubos mo in 11 days. Napakarami na sanang natulungan yan. Pero ang inuna mo ay ang sarili nyong kapakanan. Sino ang pinagbigyan nyo ng pera? Diba? Kung talagang naawa kayo sa mga kababayan natin, bakit ka kukuha ng safe house na 250,000 isang araw? Bakit ka kukuha ng safe house na 11 days ay 1 million pesos? Mahal pa sa pinaka maganda, pinaka class, pinaka matindi na na hotel, 5-star hotel doon sa BGC sa Taguig. Yan yung yan yung mga hindi dapat ginagawa ng isang opisyal na pinagkakatiwalaan ng pera, ang maglustay ng maglustay. Tapos kapag na booking,
parang siya pa biktima. Parang siya pa ang ginawa ng issue. Eh hindi mo nga masagot kung paano mo nilustay ang pera ng taong bayan. Diba? Yan yung pinakamahirap eh. Katulad na lang yan. Meron kang libreng sakay. Para saan yung libreng sakay na yan? Kung gayong ang binibida mo, meron kang 1 milyong natulungan, pero ang bus mo pala na ginagamit, 7 lang. Ano pa yan sa Davao, Cebu at Maynila? 7 bus lang. Ang naisakay mo, 1 milyon? 24/7 yung biyahe ng bus. Ibig sabihin, meron na namang nagbulsa dito. Ibig sabihin, meron na naman nakinabang. Napakarami na naglilibreng sakay dyan. MMDA, DOTR yata, meron din. Saka sa mga LGU, may mga libreng sakay din, alam ko sa Metro Manila. Diba? Parang wala ka na bang maisip na ibang proyekto na magiging kapaki-pakinabang sa mga Pilipino, kaya libreng sakay na lang ang solusyon mo? Tapos hihingi ka ng dagdag budget. Lakwatsa ka lang naman ng lakwatsa. Punta ka ng punta ng dahig. Ang inaatupag mo, pamilya mo, tatay mo. Sa halip na magsilbi ka sa bayan, bumawi ka sa mga Pilipinong bumoto sa'yo, 32 million. Kasama ako doon sa 32 million na bumoto kay Sara Duterte. Pero hindi namin nararamdaman ang serbisyo mo. Hindi namin nararamdaman ang presensya mo sa gobyerno. Kaya sa totoo lang, kay makwit, kay makonvict, walang magbabago. Walang maapektuhan. Ang maapektuhan lang siguro yung mga kaalyado nyo na nakikinabang sa seat of power mo sa Office of the Vice President. Pero kung kaming mga Pilipino ang tatanungin, wala kang silbi sa amin, wala kang kwentang Vice President. Nung panahon ni Leni Robredo, grabe kung apihin ng tatay ni Sara Duterte. Grabe. Pero si Leni Robredo, hindi yan nanghingi ng confidential and intelligence fund. Hindi yan nanghingi ng dagdag budget. Kung ano lang ang aprobahan sa kanya, yun lang. Tatakbo ang Office of the Vice President kahit na hindi ganon kalaki ang budget. Kita nyo, kahit nga walang confidential at intelligence fund, tumatakbo ang opisina ni Sara Duterte. Pero bakit noong siya ay DepEd Secretary, yung DepEd, mayroong intelligence fund. Ngayon, panahon ni Senador Sani Angara, walang intelligence fund, walang confidential funds. Bakit kay Sara kailangan nun? Diba? Kaya ito po talagang bigyan na lang ng budget kapag na-quit na. Diba? Kaya ano ba masasabi niyo dyan sa ating vlog na ito? Comment nyo lang po dyan. Maraming salamat Sir Mike Abe, sa inyo pong video na aking reaksyonan. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you. God bless us all Pilipinas. God first. Ayan, mga ilang araw pa po tayo naka-face mask. Ayan, ilang araw pa po. Nako, magtatanggal ako ng face mask siguro baka next week pa. Ingat po kayo, mama chup chup. Love you. God bless us all Pilipinas. God first. Suportahan natin si Sir Mike Abe. Walang fake news, walang wrong information, walang disinformation. Tunay na balita lamang po ang kanyang inihahatid. At syempre, lahat po ng ating mga tropa pips, mga tropa pips natin, mga barkada natin na vlogger, Sir Mike, Sir Vera, yan, Chris Ulo, Jake Magnus, Ballpoint Man, Biay Nikoy, Mima Alicia, at si Birador Pikwa, si Stephen Lim, Takeru, Stephen Lee, ayan, at si Takeru Miyamoto, yan, mga tropa pips natin yan. Ingat po kayo. Bye-bye, salamat.